A sample of soil having a water content of 25% has a mass specific gravity of 1.62. The specific gravity of the soil grains is obtained to be 2.57. Evaluate the following: void ratio, porosity, and degree of saturation. Magandang araw sa inyo. Welcome back sa ating channel. Ang problem na ito is passboard problem ito. Lumabas ito noong April 2023. So, sige. First na gagawin natin is i-identify natin ang mga given dito sa problem na ito. Unang given, a sample of soil having a water content of 25%. Ito ang ating moisture content. Pwede rin ito tawagin as water content. Since binigyan tayo ng percent, convert natin yan into decimal. Yan, so magiging 0.25. Next, has a mass specific gravity of 1.62. Ito naman ang specific gravity ng ating soil or G soil, 1.62. Next, the specific gravity of the soil grains is obtained to be 2.57. Ito ang specific gravity ng ating soil grain or G solid. Sir, ano ang kaibahan ng G soil at G solid? Okay, ganito yan. Halimbawa, ito ang ating soil. Ang soil, composed yan ng solid, water, at saka air. Itong air at saka water, yan ang ating voids. Ang voids, ito yung mga empty spaces na nasa soil natin. So, halimbawa, itong brown, yan ang soil grains natin or yan ang ating mga solid. And then, itong mga white, ito yung mga empty spaces, yan ang ating voids. And then, dyan papasok yung mga tubig or hangin. So, katulad dito, itong space na to is na-occupy na ito ng water. So, yun. So balik tayo sa tanong mo. Pag sinabing G soil or specific gravity ng soil, ang ibig sabihin niyan is specific gravity nitong soil natin. Ibig sabihin, kasama na doon yung tubig at saka air. And then, pag sinabing specific gravity ng solid, ito lang. Specific gravity ng soil grain. Hindi kasama yung water, hindi rin kasama yung hangin. And pagdating naman sa formula, for example, meron tayong formula dito na moist unit weight. Ang G dito, ito yung specific gravity ng solid or specific gravity nitong soil grain. Same din dito sa dry unit weight. Ang G dito at saka G dito ay pareho lang. G solid. Ganun din dito sa saturated unit weight. Ang G dito 2.57, hindi 1.62. Ang specific gravity dito is 2.57 or ito yung specific gravity ng soil grain. So, ang formula magagamit ang G soil. Ang G soil, ito, unit weight of soil. So, itong G soil, yan ang specific gravity ng ating soil. So, pwede natin siya gamitin para mag-compute ang unit weight ng soil. So, yun. Okay, continue tayo. Ito yung mga hinahanap. Void ratio, porosity, degree of saturation.
Yan. So, since na-identify na natin ang mga given, then pwede tayo mag-proceed sa part 1. Void ratio. Ang formula na gagamitin natin ay itong formula ng moist unit weight. Sa formula na to, ang unknown lang dito ay itong void ratio at saka moist unit weight. Hindi pa natin pwede ma-compute si void ratio kasi wala pa tayong moist unit weight. So, kailangan pa natin kunin ito. Pero before that, itong gamma water, ito, constant ito ang unit weight of water. Ang value niya is 9.81 kN per cubic meter. Hindi yan binigay sa problem, pero kailangan memorize natin yan kasi napaka-importante ito. Okay, so kunin muna natin itong gamma moist. Gamma moist. Yan. Ito ang gagamitin natin na formula. Dito is in-assume natin na ang soil natin is moist. Okay? In-assume natin na moist ang ating soil dahil hindi sinabi na ito ay dry, hindi rin sinabi na ito ay saturated. In-assume natin na moist ito kasi binigyan tayo ng moisture content na 25%. So, yun. So, sa formula na to, makukuha natin yung gamma moist. (15.89 kN per cubic meter). Yan ang ating gamma moist or moist unit weight. So, yun, isa na lang. Pwede natin makuha dito si void ratio. So i-input natin yung mga data tapos calculate. Okay, ang void ratio natin ay 0.98. Yan ang ating answer. So, kung ang calculator nyo ay walang shift solve, so pwede natin i-simplify itong equation na ito. So, ang gagawin natin is, itong 1 plus e, ilipat natin sa kabila. So, gagawin natin dito is magmo-multiply tayo ng 1 plus e both side para makancel itong 1 plus e and then mailipat siya sa kabila. Yan. Next naman, itong gamma moist, ilipat din natin sa kabila. So, gagawin natin is mag-divide tayo ng gamma moist both side para makancel ito and then mailipat siya sa kabila. Next, dapat itong void ratio lang dapat ang matira dito. So, meron pang natitirang 1, ilipat natin ang 1 dito. So, gagawin natin is magma-minus tayo dito both side. Yan. Para ma-cancel ang 1 dito. And then, para mailipat siya dito. Yan. Ito na ang final na simplified equation natin. Pwede na natin ilagay yung mga data natin and then compute. Yan. Void ratio natin ay 0.98. Ang void ratio walang unit yan kasi ang kilonewton per cubic meter makakancel yan. So, unitless ang ating void ratio.
Part 2, porosity. Ang formula na gagamitin natin ay formula ng porosity. Input lang natin ang void ratio, then calcu. .4949. Ito yung porosity natin. Pero kapag ang tinatanong sa problem ay percent, then i-multiply lang natin ito ng 100% para maging percent. So magiging 49.49% na siya. Part 3, degree of saturation. Ang formula na gagamitin natin dito ay ito, GMC-SE. Ito yung relationship ng specific gravity ng soil grain, moisture content, degree of saturation, and void ratio. Ang target natin ay ito. So, pwede natin ma-solve. Yan, 0.6556. Kung i-convert natin yan sa percent, i-multiply natin sa 100%, so magiging 65.56%. Sir, may nag-post ng comment sa ating YouTube channel. Meron ba? Sige nga, basahin natin. Ang nag-comment ay si Romaisa Abdul Samad. Comment ay, Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. Sabi ay baka po may PDF nito na pwede ma-download. Jazakallahu khairan. Na-comment din si Nojeris Incidencia. Sabi ay God will bless you more, sir. Sir, God bless you din po, Sir Nojeris. Sabi ay baka pwede po makahingi ng PDF nito, sir. Okay. Yung PDF is about dito sa compilation ng definition of terms, MSTE. Reference natin ay Bisabilia. Bali, yung mga terms sa MSTE is kinuha natin tapos pinagsama-sama sa isang PDF. So, coverage is 2015 hanggang November 2023. So, yun. Sa gusto mag-download ng PDF, punta lang kayo sa description nitong video. And yan, maraming salamat sa mga nanood nitong video, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. I-click niyo lang yung subscribe button. Libre po yan. Libre po yan. Walang bayad. So, yun. Hanggang sa muli, and see you sa susunod na problems. Inshallah.